Sa iba pang balita, naharang naman ng Bureau of Customs ang tinatayang aabot sa 40 milyong pisong halaga ng bigas na mula raw sa Hong Kong. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, tama yung sinabi mo. No? Nasabat ng Bureau of Customs ang aabot sa 20 container ng bigas. No? Tinatayang nagkakahalaga between 35 to 40 million pesos. So, ayon sa initial na ulat, Connie, ay dumating ito sa bansa between November 1 to November 9. Ang dineclare daw na laman ito ay glutinous supplies pero nang inspeksyonin, bigas pala. Ayon pa sa papeles, galing daw ito ng Hong Kong pero duda ang Bureau of Customs pagkat hindi naman rice producer ang Hong Kong. Ang mess declaration daw na ito ay red flag na by itself. Ayon pa sa mga papeles ito, transshipment ito. Ibig sabihin dadaan lang dapat ito sa bansa bago tumungo sa iba pang destinasyon. Pero hindi nakadeklara sa papel nito kung saang vessel ito ililipat. Posibleng ang intensyon daw talaga ay i-distribute ito sa bansa. Ipapatawag daw ng Bureau of Customs ipapatawag ni Bureau of Customs Commissioner Faldon ang mga nagpoproseso ng dokumento para matukoy kung sino ang nagpadala nito sa bansa. Ayon pa kay Faldon, posibleng may mga kasabwat ang mga ito sa Bureau. Connie? Oscar, no, yun nga rin ang aking, syempre, talagang unang pumasok sa isipan na hindi naman makakapagpadala dito ng ganyang kalaking klase ng kargamento kung wala namang pumapayag at kasabwat di umano dyan naman sa Bureau of Customs. So, meron na bang tinitignan, halimbawa doon sa mga papers ngayon, Oscar, kung sino yung mga nag-aproba niyan? Well, according to Commissioner Faldon, meron na silang tinitingnan, no? May mga pinaghahawakan silang mga dokumento at yun yung pinagtatakan niya, bakit nakakalusot yung mga ganito, particularly yung kunay, sa consignee, ang nakalagay lang dyan, Master of Vessels. Kumbaga talagang hindi talaga nakatukoy yung mismong tao na nagbayad para ipadala niyan dito at para tumanggap yung vessel na dapat ipaglilipatan. Kung transshipment yan, no daw na hindi nakadeklara doon yung vessel na paglilipatan ng mga kargamento. No? Pero sa papel nito, lumalabas na walang nakadeklara. Nakalagay lang dito, any port in the Philippines. So, no daw ito according kay Commissioner Faldon. At itong mga papeles ito ang pinagbabasihan nila ng kanilang investigasyon para matukoy kung ano ang dahilan, kung bakit nakalusot ang mga ganitong klase ng kargamento. Connie? Pero Oscar, initially, di ba meron yan na mga nakapangalan, syempre kung sino yung tumanggap mula naman sa customs? I suppose, no, Connie, hindi ko na pa nakikita yung mga papeles na tinutukoy ni Commissioner Faldon. Pero sabi nga niya, gaya na sabi niya, may mga pinagbabasihan sila ngayon ng pinapag-aaral para mapatawag yung mga tauhan nila mismo na nagproseso netong shipment na ito, Connie. Okay, so pero ito ay sinasabi nga, dadaan lamang ng ating bansa. So hindi pa rin tukoy as of now, Oscar, kung saan naman ito mismo talaga dadalhin, no? Kailan daw natin malalaman kaya yung iba pang mga detalye, Oscar, with regards to this? Well, as of the moment, Connie, kung kailan nila matutukoy yung ma-finalize yung kanilang investigasyon, wala pa naman dinedeclare ang Bureau of Customs dyan. Pero yun nga, initially nakadeclare to as transshipment, ibig sabihin dadaan lang dapat ito sa bansa, pero walang nakadeclare na paglilipatang vessel. No? Actually, wala nga particular port in the Philippines. Nakalagay lang any port in the Philippines. So, duda ng Bureau of Customs, baka ang intention talaga ay i-distribute ito dito mismo sa bansa. I-smuggle ito dito mismo sa bansa, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong mga updates sa amin, Oscar Oida.